nung lumabas yung mga Carmilla Jungle, alam mo, pag napag-usapan na ganyan, naalala ko sila Sensui, Yan. na nag-utility ng ganito. Man, exciting to see kung paano mapapagana dito ni Afan. Sana hindi man mapagana. Ng kanilang kupunan, pero sa ngayon ay sisimula na ang Philippines kontra sa Indonesia in this best of 3 labanan ng pride para sa ating dalawang kupunan. But of course, dahil nasa Filipino broadcast tayo, ay we will be rooting para sa Pilipinas with Nepomuceno starting off dun sa kanyang green camp, and the same could also be said para dito kay Afan using the Carmilla. Alam niyo na yan, pare. Goal nila dito kasi ay manalo. Parehas lang tayo niyan eh. Laging ang plano, kumbaga the plan is to win. Yes. Yan lang ang hinahanap ng Indonesia talaga eh. Yup, that has always been the goal. Pero itong rivalry na to stems from way back. Diba? M2 pa lang, an aura farming contest if you would say. Kailangan na manalo sila dito to prove that they are the ones that are currently up top. Indonesia is at form, the Philippines is too, pero may plano na yata sila para kunin yung pinakaunang pagong. Ayun na, minamadali na nga kagad. Pag-members na gagawin si Pabico. At yung jungle kagad ang natumba, sabay pagong ay nakuha na rin ang Pinas. Si Dalvin ay lumalayo. Alexander, tatry nila na hulihin. Meron ding heavy spear na nagamit doon sa may bandang gitna habang si Xiaoqi ay pupuntahan na nila. Babalikan natin yung gitna. And this time ay si Alexander ang kanilang bibigyan na bitawan ni Dalvin yung kanyang Mystic Gush. Pero wala pa siyang sapat na damage para kitilin ang buhay ni Nepomuceno. Tol, sumali na naman itong si Vianya doon sa laban na yon para makakuha sana siya ng first kill. Unfortunately, napunta yung pagkapatay dito kay De La Cruz. But either way, that is a win para sa Pilipinas dahil nakuha natin yung pagong tapos patay ng 2 kills. Hindi umabot yung unbreakable. So it's still gonna be A-okay para sa Team Sipol as De La Cruz stops Afan's initiation. Again, naghahanap sana ng utility ang kupunan ng Indonesia, pero masyado yata sila napasubo dun sa Carmilla. We're still gonna be finding out kung ano pa yung magiging approaches nila dito, but it's not off to a great start. Yeah, hindi talaga. Parang hindi naman ito yung na-expect ng Indonesia, lalo na hindi naman ganun katapang din yung kanilang jungle. And yung jungle kasi nila, pang-alalay din lang dun sa mga damage dealers nila, di ba? Paglapag mo ng Curse of Blood, dapat may additional ka na player or kakampi na magdi-deal ng damage, hindi sa yung manggagaling yun eh. Okay, tumama yung taunt at si Pabigay bibigyan ng mabilisan lang. Sapat pala yung damage ni Davin para kunin itong si Pabico. Oh, sukat na sukat ni Alexander yung unbreakable niya which is again pretty good. Sanji Pabico was caught out of position at that moment nung tumama na yung bola. It was bound to be over dahil naka-flicker nga itong mid laner ng Team Sibol. Pero sa ngayon, hindi naman natin na masasabi na nakuha na talaga ng Indonesia yung momentum because we're still holding on to a 1.5k gold lead. At ngayon, para sa ikalawang pagong ay nakapwesto na yung dalawa nating mga roamers, Alexander and De La Cruz, Afan at Nepomuceno, nakapwesto na para kunin yung ikalawang pagong ng laban na to. And it's going to be Nepomuceno making the most out of it again habang nililibang-libang nitong si De La Cruz. Pinasinipa niya talaga palayo para siguradong kay Nepomuceno mapupunta yon. At eskapo kagad ito si De La Cruz. Hanap na naman sila kay Alexander na gumamit na naman ng Revitalize pero wala masyadong tatamaan yung ultimate na nanggaling kay Carmilla. And instead, si Dalvin ang mamamataan at siya makikita lang buhay. Sumali na sa Blazing Duet at si Xiaoqi ang makakuha ng kill. Pero ganun din naman ang ginawa ni Vianya. Lumalaban si Binuya at napatay niya si Xiaoqi. That's for the mystery person na pinaglalabanan natin nung simula pa lang. Ang ganda nung nangyari doon. Nakakuha ng kill si Binuya plus mapaplatuhan pa nga niya ata yung ibabang bahagi. Nagugutom ang Indonesia. 3K gold lead, ladies and gentlemen, para sa Pinas. Babaragi na rin nila ito sa middle. 5 minuto, dagdag insulto at tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Pinas. Sobrang ganda ng team fight na ginawa dito ng Pilipinas. They were able to find kills at nauna na naman sa pagsama itong si Vianya dun sa team fight kasi ang plano talaga or from where we're looking, free hit itong si Pabico, hindi nakapag-dish out ng damage itong si Alexander. Gusto niya sanang gamitan ng unbreakable itong si Sanji pero wala na kasi siya nung skills at P-laners ang nagkapalitan. Nasa likod na naman itong si JP, banat-banatan si Dalvin. So it's still gonna be okay. May pagtalon galing kay Carl TC at si Pabico makakuha ng kill. It's gonna be 3 for the price of 1 and things are looking good para sa Team Sipol dahil atakihin na nila yung nasa bandang ilalim. Ayaw nyo pang mag-back Sige, babanat-banatan na namin kayo. Kayan, mag-back na talaga kayo completely.
hinatid na pauwi dito ng Pinas. Dito ang Indonesia. Susubok si Xiaoqi. Man, ibang klase ang aura ng Philippines ngayon. Lalo si Pabico. With this signature farsa, alam mo, tagal na nating hindi nakita nitong farsa. And yung tinatakbo kasi ng ating meta ay hindi na rin super pasok ang isang farsa. Pero sabi ng Pinas, sige, try nating paganahin. Nailapag yung Curse of Blood, pero ito na naman yung naging istorya. Ito na naman yung naging problema ng Indonesia. Walang sapat na damage para nga naman mapagsalusaluhan ng Team PH yung Curse of Blood na yun. Kasi kapag nakalink ka, kailangan may na-damage sa'yo. And since si Dingaray ay late game pa at medyo napuruhan siya kasi 2 death na rin siya, ganun din naman si Dalvin. Hindi rin siya makapag-deal ng mas mataas na damage kasi nga naman 2 deaths na rin to at naghahapit na rin dun sa kaperahan. Oh, this is the Philippines just really out here for revenge. Tila naaral at nakapagpahinga sila para mentally ay makapaganda sila para sa laban na to. Indonesia seems a little bit exhausted doon sa kanilang naging laban kontra sa Malaysia. So far yung gamble nila with Afan picking up this Carmelaya hindi nagiging maganda para sa kanilang koponan as De La Cruz is just dashing in and out. Iniiwasan niya lang yung mga ultimate na pwede nilang ibigay. And that has always been the story of this game. Now we're approaching this next Lord and the Philippines is pushing back Indonesia pabalik sa kanilang base. Gusto ko lang sabihin na 8 minutes and 48 seconds, 8K and something para sa Pinas. Para nakikipagtablahan lang dito ang Team PH. Ngayon na para si De La Cruz sabay yung Feather Dirge. Then, mula dito kay Pabico at nakapatay ng isa. At yung jungle yon ng Indonesia. Wala nang contest ata na magaganap. May plano din si Dingaray dun sa itaas na bahagi. Pero papasabugin lang ata ng Team Philippines. Ito na naman ang maligalig na JP natin, pare. Doon sa base dito ng Indonesia ay naglalaro na naman ng ninja-ninjahan. At itong PH ay patungo na rin doon sa Lord na ito. At itutuloy na nila ang kanilang naudlot na plano para kunin ng maaga ang Lord. Hindi yata nila inasahan na papasok itong si JP, and De La Cruz was able to find the perfect kick papunta doon sa major target na talagang kanilang kinakailangan na mapatumba. Pero si Vinuya kanila magiging targets ngayon. Napapaliburan siya ng 4 pero makakatakas pa rin yata siya ng bahagya. And doon na naman yung final slash dash na naman patuloy-tuloy and he's gonna be able to escape for a bit. Pero mapapatulan siya nitong si Dingaray. Andun naman yung feathered airstrike at 2 ang nawala para sa kupunan ng Pilipinas. Pero tingnan mo yung ginagawa ni Villaña sa ibang itaas. Talagang pinupuruhan niya na yung inhibitor and that is gonna be okay. Pero hindi niya pa rin mapapatumba yun. Makakahinga pa. Isang kahibla na lang ang buhay noong inhibitor turret na nasa taas. Ngayon medyo hati-hati ang Pilipinas. Maganda ang ginawa ng Indonesia pero hindi yata hahayaan ni Nepomuceno na hindi nila makuha yon. At may laban na naman silang gagawin. Hinihintay ko yung heavy spin na gagamitin sana ni The Goat. At ando na naman yung kanilang pag-atake. Makakatakas pa sila ng bahagya pero minahabol siya ng Mystic Cash. Siya mawawala din. Kasama na yata sa Pabico pero lumilipad-lipad lang. So it's still a-okay. Nakakuha naman sila ng marami pero kapalit nun ay 3 buhay ng mga mula sa Sibol. Yeah, akala ko sasama pa nga si Villaña para mag-deal ng damage doon. Pero feeling ko, kinol na rin ni Carl TC na o ni Nepomuceno na hindi na, huwag ka na sumama. Ibigay mo na ako. Okay lang yon. Ang importante hindi ka namatay. Kasi yun naman talaga yun eh. Kapag meron kang carry, ayaw mo talaga na maagang mabigyan at maagang mapatay at or ma-shutdown man lang itong si Villaña. So may pag-aalaga na nangyayari dito from 8 something K to 6K. Bumaba ng 2,000 and balikan natin, napaka-lupit ni Vinuya dito sa nangyari na to. 5v1 yun nakatakas siya ng panandalian, nakapag-buy siya ng konting oras at dahil doon nasubukan ni Villaña na basagi yung top lane at nagtagumpay si De La Cruz doon, ay si Nepomuceno doon. 60 seconds para sa Lord and ng Indonesia ay ginagapang pa rin yung malalim-lalim na lead na naipondo ng Pinas against them. This is definitely tough para sa Indonesia sa ngayon dahil malayo yung long lane at doon magsuspawn yung mga super minions. Pero atake yata Pilipinas, nakakonsil sila ngayon. Si JP ang unang nakita ng kanilang kupunan. This is information para sa Indonesia na walang conceal ang Sibol pero hindi sila magpapadalos-dalos dahil alam nila na kaya silang i-burst down ng mga heroes na nagbumula sa Pilipinas. Kaya may entry points na gustong gawin itong si Afan pero nakita niya yata itong si De La Cruz and they will be retreating immediately. Wala silang ibang gagawin kundi mag-back away na lang at hintayin na lumabas yung Lord.
15 seconds para doon sa Lord. Si Dalvin ay dumidepensa lang sa itaas. Men, hirap na hirap ang Indonesia na na sundan kung saan patungo ang Pinas. Di nga rin, to be fair, meron na rin naman siyang Wind of Nature. And now, Ice Queen 1 para dito kay Dalvin de la Cruz. Naglilibot-libot. Iikot ata. Ang plano ata niya ay pumitas muna ng isa habang sinisimula na ng Pinas. Ang Ang bilis. Lord na ito, hindi ata makakasilip man lang ang Indonesia. Wala silang kamalay-malay. Nagpulasan na rin kasi Oo. sila dahil nakita nila si De La Cruz sa likod. Naghahanap na magiging plano. Available ang flicker ni De La Cruz. Pero hindi na muna hahabol pa ang Pinas. Re-respetuhin nila yung kakayahan din ng Indonesia at inaantay na lang nila 10 segundo halos o sabihin natin na 12 to 14 seconds ay paparating na yung Lord na kanilang aantayin at malamang ay tutungo ito sa itaas. I mean, this is a great call by the Philippines na iniisip nila kung saan posible manggaling yung Indonesia eh. So, hinanap muna nila yung mga entry points at sabay kuha ng Lord. Nagamit na rin yata ng Indonesia yung Magic Sentry kanina, kaya lisensyado lalo yung Pilipinas para mag-engage doon sa Lord. Blitzing it so quickly dahil nandun si Viruya na 2-0-5. This might be the window na pwedeng gamitin ng Pilipinas para tapusin na ang laban na ito. Naku, mukhang nagmamadali na sila dito. May ispatan nata ng dalawa. Si Binuya dun sa may gilid, pero siya iba-burst din. Nagkapat yung missing guards. Mabibiti na nata ang Indonesia dito sa kanilang mga firepower. Heavy spin. Ilalayo lang muna dito kung sino yung mga primal target. Kaya lang may ipit ata dito sa gilid. Si Apan! Uy! At saka agad ang nabigyan. Nag-try naman dito ang Indonesia na mag-counterplay. Pero si Bianya nakabili na rin ng Wind of Nature. Makakapati sa Pibico ng isa. Tatlo na kagad nilang tumbahan mula sa Indonesia. May Lord pa nakasama. AOG pipilitin na talaga ni Alexander na pigilan ng inevitable and ng Team Philippines ang magwawagi sa Game 1. What a victory mula sa Team Philippines. The redemption arc is off to a